Nagbabalik showbiz si Joey Marquez. Excited na nga si Joey dahil sasabak siya ulit sa comedy. Kabilang siya sa cast ng pinakabagong sitcom ng GMA, Ang Kaya ng Powers. Makichika tayo kay Lars Santiago. Subok na ang kakayahan ni Joey Marquez pagdating sa comedy, pero ilang taon din siyang nabakante nang mawala ang mga sitcom sa TV. Ngayon, balik comedy ang aktor. Pinangungunahan niya kasama sina Rufa May Quinto at Rian Ramos ang comedy show na Kaya ng Powers. Welcome na welcome kay Joey ang pagkakaroon ng bagong programang katatawanan. Masarap ang feeling kasi iba yung nature ko talaga na nagpapatawa ng tao eh. Siyempre may kalawan na ng konti, kailangan kisisin. Sa Kaya ng Powers, ginagampanan ni Joey ang papel ng tatay ng isang pamilyang bawat miyembro ay may kakaibang kapangyarihan. Mga anak ni Joey, sina Rian, Sheena Halili at Elmo Magalona, habang si Rufa May naman ang kanyang asawa. Nasa cast din ng sitcom sina Enzo Pineda, Rocco Nacino, Berwin Mailey at Alisa Alano. Napakagaling na artista si Rufa. Yung mga bata, magagaling din lahat. Kaya ang tema nga nito, ako mag-a-adjust sa kanila eh. Sa Sabado, July 24, pagkatapos ng 24 oras, magsisimulang ipalabas ang Kaya ng Powers. Hindi pa man umeere ang programa, may intriga na kina Joey at Rufa May dahil napabalitang ang sinasabi raw ni Rufa May na boyfriend niyang Mr. M ay si Joey dahil sa apelyido nito na nagsisimula sa letter M at sa clue na ibinigay ni Rufa May na isa itong Kapampangan. Nagulat ka nung biglang ikaw yung napagbintang? Hindi. Kasi lahat na pag ako pagbibintangan eh. Sanay na ako dun eh. Pero sabi ko ako sino Mr. M yan, ako yun. Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Hindi ba tapos ang chikahan? Tutok lang. Mel? Salamat, Pia. Pinakakasuhan na ang ilang opisyal ng Commission on Elections. Yan po ay kaugnay ng kontrobersya sa pagbili ng ballot secrecy folder nung eleksyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Patong-patong na kasong kriminal at administratibo ang inirekomenda ng Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng COMELEC na pinaniniwala ang sangkot sa 689 million peso ballot secrecy folder controversy. Ang mga pinakakasuhan at pinagsusumite ng counter affidavit sina Executive Director Jose Tolentino at mga miyembro ng Bids and Awards Committee sa pangunguna ni Assistant Director for Planning Lea Alarcon. Kasong kriminal naman ang inirekomendang isampa laban kina Willie at Henry Young ng OTC Paper Supply na dapat magsusupply ng mga folder. Katulad ito ng rekomendasyon ng fact-finding panel ng COMELEC na pinamunuan ni COMELEC Law Department Director Ferdinand Rafanan. Binanggit din ng panel ni Rafanan ang pag-award ng COMELEC Unbank ng kontrata sa OTC na posibleng kapabayaan daw. Appears to be inexcusable gross negligence and might constitute betrayal of public trust, which is a ground for impeachment. Pero nilinaw ni Rafanan na wala silang rekomendasyong ipa-impeach ang COMELEC Unbank. Binawi naman daw ng Unbank ang award ng kontrata na may magreklamong overpriced ito. Sabi ng Unbank, wala raw silang ginawang impeachable offense. Sila pangaraw ang nagpa-imbestiga sa issue. Negligence is not one of the impeachable offenses. And if you read the entire report of the investigation panel, the conclusion is that the chairman and commissioners have not committed anything. Naniniwala rin sina Sarmiento at Rafanan na may tangkang lokohin ng COMELEC Unbank para mailusot ang kontrata. Nakakasuspect siya. Ordinarily, hindi mo ganun gagawin. Katulad ng hindi paglalagay ng amount in words. Bakit dito walang amount in words? Wala ring total price. There was, I think, an attempt to mislead. So, but this has been corrected. That's why right away, ASAP, the commission, canceled the contract. Sinikap naming kunan ng reaksyon si Tolentino pero nasa pulong siya pati si Alarcon. Dati namang sinabi ni Alarcon na nakikipagtulungan naman siya sa investigasyon. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kagabi ay itinampok po namin ang lalawigan ng Maguindanao at ating natunghayan ang pangarap na kapayapaan ng mga bata doon. Ngayong gabi, dumako po naman tayo sa kalapit na lalawigan ng Maguindanao, ang Sultan Kudarat.
Hindi po kaguluhan ang pinagdadaanan ng mga residente doon, kundi ang labis na kahirapan, lalo na ang ating mga katutubo. Mula sa kabisera ng Sultan Kudarat, 4 na oras na naming binagtas ang magkahalong patag at malubak na daan papunta sa bayan na ipinangalan sa magulang ng ating bagong Pangulo, ang bayan ng Senator Ninoy Aquino. Kadalasan, habal-habal ang bumabiyahe dito dahil sa sitwasyon ng daan. Senator Ninoy Aquino is one, if not the poorest, if not the poorest among the 11 municipalities in the province. Ang ibang lugar na hindi marating ng kalsada, kailangan ng lakbayin gamit ang mga paa. Ilang oras na paahon at palusong na paglalakad ang aming pinagdaanan para marating ang mga taga-Bagsing Elementary School. Dito namin nakilala ang mga kababayan nating Manobo. Sa tunog ng kanilang suot na palamuti, sinundan namin ang pila ng mga nanay na Manobo. Namumulot sila ng mga natirang mais sa maisan at doon nila kukunin ang pagkain ng pamilya at pambili ng gamit pang eskwela ng mga bata. Makatapos man sana sila kasi para hindi na sila magaya sa amin ng mga mahirap kami. Ang pangarap naman sa amin. Upang makadagdag sa panggastos, gumagawa ng palamuting beads si Lolita. Kung gamay lang ang kuan, matuhog, siyempre gamay man lang ang binta. Hindi rin sapat ang kinikita ni Pasyan sa paggapas ng damo. Kaya ang dala nating Kapuso School Bag, dagdag inspirasyon para sa achiever niyang anak. Kay dako gid bulig sa amon mga pobre, mga Manobo. Tunay na pamawi ng pagod ang ngiti ng mga grade 1 na ating sadya. Sana makarating yan kay President Noynoy Aquino na yung bayan, pinakamahirap na bayan sa Sultan Kudarat ay nakapangalan sa kanyang amang Senator Ninoy Aquino. Sana makapagpadala ng tulong doon. Pero halos 1,200 grade 1 ang ating nabigyan ng inspirasyon doon sa Sultan Kudarat. Salamat po sa Solid Shipping Lines Corporation na naghatid ng mga Kapuso School Bag sa Mindanao at gayon din sa Asian Club of Terra Nova High School sa Pacifica sa California sa Amerika na siyang nagbigay naman ng mga tsinelas na ipinamahagi natin sa mga katutubo nating mga kababayan sa Sultan Kudarat. Salamat din po sa mga tumulong sa aming grupo upang ligtas na makarating sa iba't ibang paaralan sa Sultan Kudarat. Susunod! Yang van na ganyan sa Italy, ayan o, tumatakbo nang walang driver. Oh, aktres na si Lindsay Lohan, ikinulong na. Mga paboritong artistang Kapuso, pinagkaguluhan ng bumisita sa Cagayan de Oro. Pagpapabotox ni Charis, ligtas nga ba para sa mga katulad niya ang edad? Walang patid ang pagdalo ng mga balita dito sa 24 oras.